Nung nakaraan po kasi, nagbibigay ako ng recollection kasi kahit nag-artista po si brother, nagbibigay pa rin po ako ng Advent recollection, Lenten recollection. Alam nyo naman po, pag may season ng simbahan, lahat ng mga Katoliko mababait. Walang nag-aaway na Mother Butler at Apostolada. Walang nag-aaway na CWL at Daughters of Mary Immaculate. Payapa ang mga Knights of Columbus at mga lay minister. Lahat ng Katoliko mababait pag may season. Tanungin nyo ako bakit? Kasi ang mga Katoliko parang prutas, seasonal. Bumabait tayo pag may espesyal na okasyon. Pero mga kapatid, ang panawagan ng kabanalan ay araw-araw. At malalaman nyo na pag kayo ay papunta na sa kabanalan, pag may kaligayahan ng inyong puso. Nakakalungkot yung iba, kagigising lang, nakasimangot kayo. Alam nyo po, lagi ko sinasabi sa TV at saka sa mga ganitong live audience, pag kayo po nagigising sa umaga, huwag kayong sisimangot. Bakit? Dalawa lang. Una, huwag ko kayong sisimangot dahil hindi naman utang na loob ng Diyos na ginising ka. Utang na loob mo yun sa Kanya. Tama? Alam nyo po, maiksi lang po ang buhay. Tama? Si Brother Michael, 37 na ho ako. Mukha lang akong fetus, pero 37 na ako. Nung nag-37 na ho ako, natakot na ako. Kasi sabi ng Bible, the life of man is 70. 80 for those who are strong. Kaya pag nasa ganyang edad kayo, ang biro ko, behave na kayo. Kasi ang tawag po dyan, pre-departure. Ano po? Isang pirma na lang ng bulati yan, ha? Pero may iba ang hahaba ng buhay, umaabot ng 80, 90, 100. Pag kayo lumagpas yan, dalawa lang yan. It's either sobrang bait nyo na napakalakas nyo sa Panginoon o talaga namang certified na demonyo kayo na kahit si Satanas ayaw pa kayong kunin, ha? Pero maiksi lang po ang buhay. Tandaan niyo po mga kapatid, ang buhay wala yan sa edad. May mga sanggol na sumakay sa Malaysian Airlines. Hindi na nakababa. Bakit? Bumagsak yung eroplano. Kaya ako, takot na takot ako pag nagtotok ako sa abroad o kaya na pinagsoshow ako ng GMA sa abroad. Dahil lagi po ako nabibiktima na matatagtag na eroplano. Yung isa itago natin sa pangalang Cebu Pacific, no? Kaya pala Cebu Pacific, sa Cebu ka papunta, sa Pacific ka ibababa. Mas okay na yung kaysa naman Asian spirit, Asian kang sasakay, spirit kang bababa. Mas okay na rin yung kaysa naman Zes Air, pagbagsak nun, Zesto ka, no? Pero nagbibiro lang ako, lakat ng eroplano, safe na ang rule, pag oras mo na. Alam nyo kung ba't ko po kayo pinapatawa, tanungin nyo ako bakit? Dahil ang kabanalan ay may kaakibat na kaligayahan. Nakakalungkot. Mangangaral ka sa salita ng Diyos, ikaw mismo buwisit ka. Mangangaral ka ng kapayapaan, ikaw mismo palaaway ka. Mangangaral ka ng awa, ikaw mismo wala kang awa sa kapwa mo. Ano yan? Noong nagbigay nga ako ng talk sa mga pare, mga obispo, mga madre, nakakalungkot ka ako. Iba yung sinasabi ng buhay natin sa sinasabi ng salita natin. Nakakalungkot, sabi ko, may mga preachers kang maririnig. Akala mo ka, husay-husay mag-quote sa Bible. Pero yung puso, punong-puno ng puot. Si Hitler, sinabi niya pababagsakin niya ang inang simbahan. Nasa na si Hitler? Patay na. Si Stalin ng Russia, sinabi niya pababagsakin niya ang inang simbahan. Nasa na? Wala na. Kahit pumunta kayo sa Russia, ni isang ribulto ni Stalin wala. Si Napoleon Bonaparte, di ba kausap niya yung Santo Papa, yung kwentong sikat na yon? Sabi niya ni Napoleon, I will destroy the church. Sabi ni ng Santo Papa, huwag ka na magsayang ng oras, sinubukan na namin, ayaw. You know why? Ask me why. Because the church does not belong to the popes. The church does not belong to the bishops. The church does not belong to the priests and to the lay people. The church only belongs to Christ. And because it belongs to Christ, Christ will defend the church. Christ has His way of talking to people. He used stories. He used parables. And I believe that the best evangelization is not just to quote the Bible. Of course, it's important because the message is there. But what we need to do is to keep on telling our stories. Sa palagay nyo ba, lumaki ang grupo po ninyo?
Sa biblical exegesis lang, na alam naman natin pag may ganon, lahat tulog. Paano lumaki ang CFC? Bukod sa salita ng Diyos, ito ay binalutan ng iba't ibang kwento ng mag-asawa. Ang tingin ko sa lugar na ito ay hindi pagtitipon ng mga leaders, kundi pagbuo ng isang mas malaking kwento. Yan ang nakalimutan na natin magkwento. Kasi may internet na. It pains me to see families not talking but not eating, they're texting. Ngayon ako nakakita ng dalawang magkaibigan, nagtatawanan, pero hindi nag-uusap, nagpo-forward na ng message. Yung parang mga tanga. Sabi ni isa, forward ka pa. Ha? Di ba pwede magkwentuhan tayo? Kaya alam niyo ho ba, iba na ang panahon. Dati, masaya na tayo, piso lang ang hawak natin. Tama po ba? Ang kaya lang bilhin ng piso natin, yung sikat na kending tira-tira. Naalala niyo yung tira-tira? Yung malagkit, nandito ka sa Shaw Boulevard, yung kamay mo nasa Laguna na po, hindi pa putol. Sa sobrang lagkit nung kendi. Nakabalot sa maduming pambalot ng Ovaltine. Alam niyo naman, mas madumi, mas masarap, di ba? Para yung kinakainan kong lugawan sa Pasay, ang sarap, mga laman loob, bituka, katabi niya, punirarya, ang sarap. Isa lang ang may-ari ng lugawan at punirarya, mukhang magandang negosyo, umiikot lang. Pag wala ng bituka, kumakatok lang. O ay wala ng isaw, sisigaw sa punirarya, sandali, umiiyak pa yung nanay. Pauwiin muna natin. Sinong makakalimot na ang kaya lang bilhin ng piso natin ay yung sikat na chichiryang pompoms, Pritus Ring, Rimby at Kirey. Ang sikat na bubblegum nung panahon natin ay Bazooka, Texas, Judge at Juicy Fruit at Tarzan. Ang sikat na telebisyon nung inabutan ko yung Diikot. May sarahan parang tabernakulo, thank you Lord, para ka na sa chapel. Hindi ko makakalimutan, napansin ko, yung mga kabataan, mas matibay ang kalusugan pag nakapaglaro sa kalsada. Bakit? Dahil yung sapat na mikrobyong kailangan mong mahit-hit, nakuha mo lahat sa lansangan. Dati ang mga laro walang bayad, goma. Ititirintas mo, ilalagay mo sa leeg mo, ikaw ng anak ni Suma. Sinong makakalimot ng larong Chinese garter? Nung panahon natin, babae, lalaki, tumatalon dyan. Kahit sino, mas mataas pang tumalon yung lalaki sa babae. Pag tumalon ako nun, Tondo, baba ko, Quezon City na. 45 minutes, nasa Alapaap ako. Ngayon, pag lalaki ka, tumalong ka dyan, lolokohin ka, bakla, 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 bakla. Pwede bang silahis muna, wag agad bakla? Papunta rin ako doon, mga 2 years lang, bakla na rin ako, intay ka lang. Progressive yan ha? Developmental, ika nga. Sino makakalimot ng larong tagu-ampong? Hanap ka ng hanap, nakauwi na pala lahat ng kaibigan mo. Alam nyo, malalaman yung bata pa lang kayo, demonyo na kayo, yung nakipaglaro kayo ng tagu-ampong, tas umuwi ka. Hindi alam nung naghahanap na walang yaka, nakauwi ka na. Sinong makakalimot ng laro ng mga tanga? Alam nyo yung laro ng mga tanga? Yung shato. Yung shato, kasi para kang tanga, iyahagis mo, tas pupuntahan mo rin. Ang kapatid niyang golf, kaya alam niyo, huwag kayo magalit sa akin, hindi po ako nag-golf. Naimbitahan ako magsalita sa anniversary ng Wakwak Country Club. Binibiro ko yung mga golfers, hindi ako naglalaro ng golf kasi feeling ko yung laro ng golf, parang laro ng mga tanga. Kasi imagine mo, after paluin, pak, o lika, puntahan natin dun. Hala! Pinalo mo, tapos pupuntahan mo. Tapos nung nakita na, ay, ito na siya, paluin natin ulit. Pak! Ha? Ano bang problema mo? Be humble. Lahat po hiram Wala naman tayong maaangkin. Nung bago po ako sa television, feeling ko hindi pa ako kilala noong unang taong ko sa GMA. Kasi pagka pumupunta ako sa mall, yung mga tao ganito itsura. Ay, si ano ka diba? Sino ka nga?
Kita niyo kung gaano kawalang ya, di ba? Ako pa yung tinanong, ako yung sasagot. Si Michelangelo, ay oo, napapanood kita. Nung pangalawang taon ko na sa GMA, madami na akong show. Mukhang kilala na ako. Pagpasok ko ng Mega Mall, nagkagulo yung mga tao, ay artista to, picture, picture. After magpa-picture, thank you po, Katonying. Anong Katonying? Kasi pag nakasalamin ako, kamukha ko si Anthony Taberna. Pero ngayon, nung tumagal na ako sa GMA, kasi alam nyo po, pag Holy Week, malamang napanood nyo po ako nung Holy Week kasi pagka Holy Week, lumilipat ako sa Channel 7. Imposibleng hindi nyo ako mapanood sa Holy Week dahil ako lang ho ang palabas pag panahon na yan. Drama, nagdadrama ako from comedy, drama yung mapapanood nyo. Ngayon, yung mga tao, pag nakikita ko, si Michelangelo, napanood ko to sa YouTube. Napapanood ko to sa TV. Pero alam nyo ko, hindi ko po iniisip na sikat ako. Tanungin nyo ako bakit. Kasi alam ko po darating ang panahon, lalaos din ako. Kaya wag kayong hahawak sa tagumpay. Our mission is not to be successful, but to be faithful. That is our mission. That is our call. Kaya nga nung tinext ako ni Father Rani, magaling din si Chairman Board, si Chairman Bong na pinadaan ng invitation sa kaklase kong pari. Kasi pagkaklase ko nag-imbita, hindi na invitation yan information. Ini-inform ka lang na may talk ka. Nung tiningnan ko, linggo. Sabi ko sa sarili ko, eto ang buhay ko. Kahit linggo, kailangan bulahin ko kayo. Kahit linggo, kailangan mangaral ako. Ibig ba sabihin dahil capable ako? Dahil karapat-dapat ako? Hindi. Pag kayo po nagsalita sa harap, tas naramdaman yung karapat-dapat na kayo, may problema ho kayo. Alam nyo, may time, nung Advent Recollection, sa dami ho ng tinanggap kong invitation, may isa pong araw, nagkamali ako. Natanggap ko yung isang 6 p.m. na talk sa Trinoma Mall. Tapos may tinanggap pa pala akong isang simbahan, alas 7 sa Marikina. Paano naman yun? 6 to 7 yung talk sa Trinoma. Magbabilocate ako doon sa Marikina. So anong nangyari? Nag-angkas ako. Mula Trinoma, nag-aangkas naman ho ako. Pero yung time na yon, 4 ho yung talk ko eh. Umaga, pumunta ako ng La Union. La Union. Ang biyahe doon, 4 na oras. Balikan, 8 oras. Ang talk ko, 45 minutes. Kung di ko lang mahal yung obispo doon at yung simbahan, wala na eh. Dating daan na ako. Sa pagod. Pagkatapos ko ng La Union, tumakbo pa ako ng diocese sa Parañaque. Nagbigay ako ng recollection sa magugulong lay ministers. Pagkatapos nun, tawid ako ng Trinoma, tapos pang-4 yung Marikina, talagang pagod na po ako. So nag-angkas ako, para at least late man ako dumating, makakarating ako sa mas mabilis. Naku, grabe. Mula Trinoma hanggang Marikina nung inangkas ko, pagbaba ko, akala mo ginahasa ako ng kalabaw. Talagang hilong-hilo ako. Tapos kung kailan ka namang hilong-hilo, sabay sabi ng driver, pwede magpa-picture. Tapos ang nakakatuwa, pagdating ko, akala ko nag-uwian na yung mga tao, pero 1,000 crowd they were waiting for me. Sabi nung sa pare, Father, paano po nyo nagawa? Una, nagpalabas lang muna kami ng 15 minutes na video ni Cardinal, hanggang naging 30 minutes, hanggang naging 40 minutes, hanggang naging 1 hour. Akala nga nila Metro Manila Film Festival na. Sa sobrang tagal mo, si Cardinal nalipat na sa Vatican. Tapos tuwan-tuwa ako. Pagdating ko yung mga tao, talaga nakatingin sa akin at ito ang bungad ko, mga kapatid. Tandaan niyo po na ang panahon ng Adbyento ay pag-iintay. Sabi ko, sinadya ko po talaga. Sabi ng matanda, hindi rin. Tumbatan to. Oh. Pero alam nyo, in the middle of the talk, nag-breakdown po ako, naiyak ako. Kasi parang, naramdaman ko na, alam kong mas may karapat-dapat dito sa posisyon ko eh. Pero bakit ako yung binigyan ng Diyos ng pagkakataon na
Alam nyo ba mahirap magpatawa ng matatanda? Pero kayo tawa kayo ng tawa, o no? Kasi pag may edad na, di ba? Marami na ako narinig na speaker. Hindi basta tatawa yan. Yung matatanda doon sa parokya, tawan-tawa ako kasi may isang matanda doon, talagang yung pustiso niya, akyat panaog, oh. Para lang wag niyang malulon, tinukod yung dila. But in the middle of the talk, I cried because I felt so unworthy. Hindi ko lang masabi, kung alam nyo lang ang mga kahinaan ko, baka hindi na kayo makinig. Pero alam nyo, kaya ako naiyak, I felt God's embrace. As if God was telling me, Michael, it's all right. I do not call the able, but rather I enable those I call. Hindi tumatawag ang Diyos ng karapat-dapat, bagkus ginagawang karapat-dapat ng Diyos ang kanyang mga tinatawag.